Isang nakakagising na katotohanan ang bumabalot sa katahimikan ng bawat gabi. Kapag nagsimulang magsalita ang konsensya ng tao, tahimik na bumubulong ang puso tungkol sa mga lihim na hindi kayang ibunyag sa harap ng iba. Dahan-dahang kinakalawang ang pananampalataya kapag pinipiling yakapin ang tukso kaysa ang liwanag ng Diyos. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa pisikal na anyo, dahil ang pinakamasakit ay ang sugat ng kaluluwa. Kapahamakan ng dahan-dahang lumalapit sa buhay ng sinumang patuloy na tumatalikod sa katotohanan. Bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang ituwid ang landas na minsang naligaw dahil sa kahinaan. Bawat gabi naman ay nagiging paalala ng mga pagkukulang na hindi pa naitatama. Pagpili sa kasalanan ay tila madali sa simula, ngunit may kasunod na bigat na hindi kayang pasanin ng mag-isa. Paglapit sa Diyos ang tanging paraan upang makahanap ng tunay na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Pagkilala sa sariling pagkakamali, ang simula ng pagbabalik sa tamang direksyon. Sabi sa Biblia, James 4 verse 17, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." Ipinapahayag ng talatang iyon na kahit ang hindi paggawa ng tama ay itinuturing na kasalanan sa harap ng Diyos. Pagkaalam sa tama ngunit pagpili sa mali ay nagpapakita ng paglayo sa kanyang kalooban. Pagpapabaya sa mabubuting gawain ay nagiging dahilan ng unti-unting pagkasira ng buhay espiritual. Pag-unawa sa mensaheng iyon ay mahalaga upang maiwasan ang patuloy na pagkalugmok sa kasalanan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Pakikibahagi sa ganitong adhikain ay isang paraan upang mas mapalawak ang abot ng mensahe ng Panginoon. Pagsuporta sa ganitong gawain ay nagiging daan upang mas maraming tao ang makaalam ng katotohanan. Pagkakaisa sa layunin ay nagdudulot ng mas malakas na epekto sa bawat pusong naghahanap ng liwanag. Pagiging bahagi ng komunidad na nakatuon sa salita ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa patuloy na pagbabago. Unti-unting ihahayag ang mga kasalanan na tahimik na sumisira sa buhay ng maraming tao kahit hindi napapansin. Paglalantad sa mga maling gawain na iyon ay magbibigay linaw kung bakit nawawala ang kapayapaan sa puso. Pagharap sa katotohanan ay maaring magdulot ng sakit ngunit nagbubukas ng pinto tungo sa kalayaan. Pagkilala sa mga pagkukulang ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Paglalakbay tungo sa pagbabago ay magsisimula sa pag-unawa sa mga bagay na humihila pababa sa sariling buhay. Una, pagmamahal sa kasalanan higit sa Diyos. May mga pagkakataon na ang puso ay nahuhulog sa maling pagnanasa, na tila ba nagbibigay ng pansamantalang saya, ngunit may kapalit na sakit sa kalooban. Unti-unting nasasanay ang damdamin sa mga gawaing alam namang hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mas nagiging mahalaga ang sariling kagustuhan kaysa sa pagsunod sa banal na utos na dapat sana ay sinusunod araw-araw. Nababalot ng katahimikan ng konsensya habang patuloy na binabaliwala ang mga paalala ng Panginoon. Lumalayo ang espiritu sa liwanag habang ang kasalanan ay tinatanggap bilang normal na bahagi ng pamumuhay. Habang tumatagal, nawawala ang dating init ng pananampalataya na minsang nagbibigay lakas sa bawat pagsubok ng buhay. Nagiging mahina ang ugnayan sa Diyos dahil sa paulit-ulit na pagpili sa maling landas. Nararamdaman ang kakulangan ng kapayapaan kahit patila kumpleto ang lahat sa panlabas na anyo. Nabubuo ang isang puwang sa puso na hindi kayang punan ng anumang bagay sa mundo. Nagiging malinaw na ang kasalanan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kasiyahan sa kaluluwa. Sabi sa Biblia, Romans 1 verse 25, "Who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator." Pinapahayag ng talatang iyon na may mga taong pinipiling baluktutin ang katotohanan upang masunod lamang ang sariling kagustuhan. Kapag mas pinapahalagahan ang makamundong bagay kaysa sa Diyos, nawawala ang tunay na layunin ng buhay. Pagyakap sa kasalanan ay nagiging hadlang upang maranasan ang kabutihan at biyaya na inihahanda ng Panginoon. Pag-unawa sa aral na iyon ay nagbubukas ng mata sa panganib ng paglayo sa kanyang kalooban. Hindi agad nakikita ang epekto ng maling pagpili,
ngunit dahan-dahan nitong winawasak ang pundasyon ng pagkatao. Unti-unting nawawala ang direksyon habang patuloy na lumalalim ang pagkakahulog sa kasamaan. Hindi sapat ang pagsisisi kung walang tunay na pagbabago sa puso at isipan. Kailangan ng matibay na desisyon upang talikuran ang kasalanan at yakapin ang katuwiran. Nagiging posible ang pagbabagong iyon sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos. Bukas ang pintuan ng kapatawaran para sa sino mang handang magbalik loob at magsimula muli. Walang kasalanan ang kayang pumigil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat tao na kanyang nilikha. May pag-asa para sa bawat pusong naghahanap ng liwanag at katotohanan. Paglapit sa Panginoon ang magbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang tukso ng mundo. Pagpili sa Kanya araw-araw ang magdudulot ng tunay na kapayapaan at layunin sa buhay. Ikalawa, pagmamataas na naglalayo sa Diyos. Minsan ang puso ay napupuno ng labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan hanggang sa makalimutan ang pangangailangan sa Diyos. Unti-unting nabubuo ang pagtingin na tila kayang makamit ang lahat ng walang gabay ng may kapal. Nawawala ang pagpapakumbaba habang tumataas ang tingin sa sarili at bumababa ang pagtingin sa iba. Nagiging matigas ang damdamin sa pagtanggap ng pagkakamali dahil sa labis na pride na umiiral sa isipan. Humihina ang koneksyon sa Panginoon kapag ang sarili ang inilalagay sa pinakamataas na lugar ng buhay. Sa bawat tagumpay na nakakamit, may tukso na ang kinin ang buong karangalan na para sana sa Diyos lamang. Dahan-dahang nalilimutan ang pasasalamat dahil sa pakiramdam na lahat ay bunga ng sariling pagsisikap. Nagiging bulag sa katotohanan na ang bawat biyaya ay nagmumula sa kanyang kabutihan at awa. Sumasama ang ugali habang tumitindi ang pagmamataas na hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Nawawala ang tunay na diwa ng pananampalataya na nakasentro sa pagpapakumbaba at pagsunod. Sabi sa Biblia, Proverbs 16 verse 18, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." Ipinapahayag ng talatang iyon na ang pagmamataas ay nauuwi sa kapahamakan at pagbagsak ng tao. Kapag ang puso ay puno ng yabang, nawawala ang proteksyon na nagmumula sa gabay ng Diyos. Pagpapakumbaba ang susi upang manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay. Pag-unawa sa aral na iyon ay nagbubukas ng kamalayan sa panganib ng labis na pagtitiwala sa sarili. Hindi agad napapansin ang epekto ng pagmamataas, ngunit unti-unti nitong sinisira ang relasyon sa kapwa at sa Diyos. Nagiging sanhi ito ng alitan at pagkakawatak-watak dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba. Nahihirapan ng isang tao na tumanggap ng payo dahil sa paniniwalang siya ay laging tama. Nawawala ang kapayapaan sa puso dahil sa patuloy na pagtaas ng sarili sa iba. Nagiging hadlang ang pride sa tunay na pagbabago na kailangan ng kaluluwa. Pagbabalik sa kababaang loob ang daan upang muling maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay. Pagkilala sa sariling kahinaan ang simula ng tunay na lakas na nagmumula sa Kanya. Pagtanggap sa Kanyang gabay ang magbibigay ng direksyon sa bawat hakbang na gagawin. Pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon ang maglalapit muli sa Kanyang biyaya at pagmamahal. Paglalakad na may pusong mapagkumbaba ang magdudulot ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa buhay. Ikatlo, pagpapabaya sa panalangin at relasyon sa Diyos. May mga araw na abala ang isipan sa maraming gawain, kaya ang pakikipag-usap sa Diyos ay naitatabi na lamang. Dahan-dahang lumalayo ang puso sa Kanyang presensya kapag hindi na naibibigay ang oras para sa panalangin. Nararamdaman ang kakulangan ng gabay dahil pinipiling harapin ang buhay ng walang patnubay mula sa itaas. Nawawala ang kapayapaan sa kalooban habang ang mundo ang nagiging pangunahing pinagmumulan ng lakas. Nagiging malamig ang pananampalataya kapag ang ugnayan sa Panginoon ay hindi na napapalalim araw-araw. Sa bawat sandaling nakakalimutang manalangin, may pagkakataon na nawawala upang marinig ang Kanyang tinig. Hindi agad napapansin na ang distansya sa Diyos ay unti-unting lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Humihina ang espiritu dahil sa kakulangan ng koneksyon sa pinanggagalingan ng tunay na lakas. Nagiging magulo ang direksyon ng buhay kapag walang gabay na nagmumula sa Kanyang salita. Nawawala ng liwanag ang landas kapag ang panalangin ay hindi na bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi sa Biblia, 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Ipinapakita ng talatang iyon
na ang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos ay mahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Panalangin ang nagiging tulay upang manatiling malapit ang puso sa kanyang presensya. Kapag napapabayaan ang ugnayang iyon, nawawala ang lakas na nagmumula sa kanyang biyaya. Pag unawa sa aral na iyon, ay nagtuturo na ang koneksyon sa Diyos ay hindi dapat pinapabayaan. Hindi kailangang maging perpekto ang mga salita upang makalapit sa Panginoon sa panalangin. Taos-pusong paglapit ang hinahanap ng Diyos sa bawat taong nais makipag-ugnayan sa Kanya. Sa simpleng pakikipag-usap ay nararamdaman ang Kanyang presensya na nagbibigay kapanatagan. Sa bawat paglapit ay nabubuo ang mas matibay na relasyon na hindi matitinag ng anumang pagsubok. Sa bawat sandali ng pakikipag-usap ay nararanasan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Paglalaan ng oras para sa panalangin ang susi upang muling mapalapit sa Diyos. Pagbibigay halaga sa ugnayang iyon ay magdudulot ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Pagiging tapat sa pakikipag-usap sa Kanya ay magpapalakas ng pananampalataya sa gitna ng hamon. Paghingi ng gabay araw-araw ay magdadala ng karunungan sa bawat desisyon na gagawin. Pagpapatuloy sa ganitong gawain ay magbubukas ng pintuan tungo sa mas malalim na relasyon sa Panginoon. Ika-4, pagkukunwari sa pananampalataya. May mga taong nagpapakita ng kabanalan sa harap ng iba, ngunit may itinatagong kabaligtaran sa kanilang puso na unti-unting sumisira sa kanilang tunay na pagkatao. Panlabas na anyo ay maayos at tila puno ng pananampalataya, ngunit sa lihim ay may mga gawaing hindi naaayon sa kalooban ng Diyos na hindi napapansin ng karamihan. Nagiging sanay ang ilan sa pagganap ng relihiyosong gawain nang walang tunay na pagbabago sa loob, kaya nagiging bahagi na lamang ito ng nakasanayan. Unti-unting nasasanay ang konsensya sa ganitong kalagayan hanggang sa mawala ang pakiramdam ng pagsisisi at pananagutan sa harap ng Panginoon. Nabubuo ang isang huwad na imahe na naglalayo sa tunay na relasyon sa Diyos at nagiging hadlang sa espiritual na paglago. Sa harap ng kapwa ay tila matuwid ang kilos, ngunit sa lihim ay kabaligtaran ang nangyayari na nagdudulot ng pagkalito sa sariling damdamin. Hindi nakikita ng iba ang tunay na kalagayan, ngunit malinaw iyon sa mata ng Diyos na nakakakita ng bawat iniisip at ginagawa ng tao. Nagiging mabigat ang kalooban dahil sa patuloy na pagtatago ng katotohanan na dapat sana ay inilalapit sa Panginoon. Hindi natatagpuan ang kapayapaan dahil ang buhay ay nahahati sa pagitan ng totoo at pagpapanggap na mahirap panindigan. Humihina ang pananampalataya dahil wala itong matibay na pundasyon ng katapatan at tunay na pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi sa Biblia, Matthew 23 verse 27, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness." Ipinapakita ng talatang iyon na ang panlabas na anyo ay maaring magmukhang maayos, ngunit ang loob ay puno ng kasamaan na hindi nakikita ng iba. Paalala iyon na ang Diyos ay hindi nalilinlang ng anyo, kundi tumitingin sa tunay na kalagayan ng puso. Pag-unawa sa mensaheng iyon ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging totoo at tapat sa pananampalataya. Hindi kayang itago ang katotohanan sa harap ng Diyos kahit gaano pa kahusay ang pagpapanggap na ginagawa ng tao araw-araw. Darating ang panahon na ang lahat ng lihim ay malalantad at mahahayag sa liwanag ng kanyang katarungan at kabanalan. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod kung walang pagbabago sa puso at isipan na tunay na hinahanap ng Panginoon. Kailangan ng katapatan upang maranasan ang tunay na presensya ng Diyos sa bawat sandali ng buhay. Nagiging malaya ang kaluluwa kapag pinipiling maging totoo sa harap ng kanyang harapan. Paglapit sa kanya ng may buong katapatan ang magdadala ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pagtalikod sa pagpapanggap ay magbubukas ng daan tungo sa mas malalim at mas makabuluhang relasyon sa Panginoon. Pagkilala sa sariling pagkukulang ay isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago at paglago sa pananampalataya. Pagyakap sa katotohanan ay nagbibigay liwanag sa landas na tatahakin at naglalapit sa puso sa Diyos. Ika-5, pagkakapit sa galit at hindi pagpapatawad. May mga sugat sa puso na hindi agad naghihilom dahil sa matinding sakit na dulot ng mga karanasan sa nakaraan. Unti-unting nabubuo ang galit
na nagiging bahagi ng damdamin hanggang sa hindi na mapansin ang bigat na dinadala nito. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan ng kapwa. Nananatili ang pait sa puso at nagiging hadlang sa tunay na kapayapaan na hinahanap ng kaluluwa. Lumalala ang kalagayan kapag pinipiling ikulong ang sarili sa galit kaysa palayain ang damdamin sa pamamagitan ng kapatawaran. Habang pinanghahawakan ng sama ng loob, mas lalong bumibigat ang pakiramdam na tila walang katapusan. Nagiging madilim ang pananaw sa buhay dahil sa patuloy na pagbalik sa masasakit na alaala. Nahihirapan ang puso na tumanggap ng pag-ibig dahil sa takot na masaktan muli. Nawawala ang kagalakan na dapat sana ay nararanasan sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos. Nagiging hadlang ang galit upang maranasan ang tunay na kalayaan na nagmumula sa kanyang presensya. Sabi sa Biblia, Ephesians 4 verse 31, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you, with all malice." Ipinapahayag ng talatang iyon na ang galit at kapaitan ay dapat alisin sa puso upang makaranas ng tunay na pagbabago. Kapag piniling bitawan ang mga negatibong damdamin, nagkakaroon ng puwang ang kapayapaan at pag-ibig mula sa Diyos. Pag-unawa sa mensaheng iyon ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili at sa kapwa. Hindi nangangahulugan na ang pagpapatawad ay paglimot sa nangyari, kundi pagpayag na hindi na ito kontrolin ang damdamin. Pagbitaw sa galit ay isang desisyon na nagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam kapag pinipiling magpatawad kahit mahirap sa simula. Nagkakaroon ng bagong pag-asa na magsimula muli ng walang dalang sama ng loob. Nagiging bukas ang puso sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos na nagbibigay lakas sa bawat hakbang. Pagpili sa kapatawaran ang magdadala ng kagaanan sa puso na matagal nang nabibigatan. Paglapit sa Panginoon ay nagbibigay kakayahan upang magpatawad kahit sa mga sitwasyong tila imposible. Paghingi ng tulong sa Kanya ang magpapalakas sa loob upang bitawan ang sakit ng nakaraan. Pagyakap sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang maghahatid ng tunay na kagalakan sa buhay. Pamumuhay na malaya sa galit ang magbubukas ng pinto sa mas maliwanag at mas mapayapang kinabukasan. Ika-6, pagkagahaman sa kayamanan at kaligayahan ng mundo, isang tahimik na tukso ang unting bumabalot sa puso kapag ang yaman ang nagiging sentro ng lahat ng desisyon at pangarap sa buhay. Dahan-dahang nababago ang pananaw hanggang sa ang tagumpay ay nasusukat na lamang sa dami ng ari-arian at hindi sa lalim ng pananampalataya. Lumilihis ang direksyon ng pamumuhay kapag ang pangunahing layunin ay makamit ang marangyang pamumuhay kahit kapalit ang espiritual na kalagayan. Hindi namamalaya na ang kaluluwa ay nauuhaw sa presensya ng Diyos habang ang isipan ay abala sa paghahangad ng higit pa. Nagiging hungkag ang loob kahit punong-puno ng material na bagay na hindi naman kayang magbigay ng tunay na kapayapaan. Habang patuloy ang paghahabol sa kayamanan, mas lalong nawawala ang oras para sa mga bagay na may tunay na halaga sa harap ng Diyos. Nababawasan ang panahon sa panalangin at pakikinig sa Kanyang salita dahil sa sobrang pagkaabala sa mundo. Nagiging mabigat ang pakiramdam dahil walang kasiguraduhan ang kasiyahang dulot ng pera. Hindi natatapos ang pagnanais dahil laging may susunod na nais makuha o marating. Unti-unting napapalayo ang puso sa Panginoon habang mas pinipiling yakapin ang pansamantalang ligaya. Sabi sa Biblia, Luke 12 verse 15, "Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Ipinapahayag ng talatang iyon na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari kundi sa relasyon sa Diyos. Kapag ang puso ay nakatuon sa kayamanan, nawawala ang mas mahalagang layunin na itinakda ng Panginoon. Pag-unawa sa mensaheng iyon ay nagbubukas ng mata sa katotohanang ang yaman ay pansamantala lamang. Hindi masama ang magsumikap upang umunlad, ngunit nagiging panganib kapag nawawala ang balanse sa pagitan ng material at espiritual. Nawawala ang kasiyahan sa simpleng biyaya dahil laging may paghahambing sa iba. Nagiging ugali ang pagiging sakim na naglalayo sa tunay na diwa ng pasasalamat. Humihina ang pananampalataya habang ang puso ay nagiging alipin ng pagnanasa sa pera. Nagiging malinaw na ang kayamanan ay hindi sapat upang punan ang kakulangan ng kaluluwa.
Pagtuon sa Diyos ang magbibigay ng kasiyahang hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Pagpapahalaga sa kanyang presensya ang magdudulot ng kapanatagan na hindi kayang bilhin ng pera. Pagkilala na ang lahat ng biyaya ay mula sa kanya ay magtuturo ng tunay na pasasalamat. Paglapit sa Panginoon araw-araw ang magpapatibay ng pananampalataya laban sa tukso ng mundo. Pamumuhay na nakasentro sa Diyos ang magdadala ng tunay at walang hanggang kagalakan sa puso. Ikapito, kawalan ng pagsisisi at matigas na puso. May mga pagkakataon na ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng mali, ngunit hindi na nakakaramdam ng pagsisisi sa loob ng kanyang damdamin. Unti-unting tumitigas ang puso habang paulit-ulit na binabaliwala ang tinig ng konsensya na dapat sana ay gumagabay sa tama. Nawawala ang pakiramdam ng pananagutan dahil nasasanay na sa kasalanan na tila normal na lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi na nararamdaman ang bigat ng pagkakamali dahil sa patuloy na pag-iwas sa katotohanan ng sariling kalagayan. Lumalayo ang espiritu sa Diyos habang ang puso ay nananatiling sarado sa kanyang paanyaya ng pagbabago. Habang pinipiling huwag pansinin ang kasalanan, mas lalong lumalalim ang pagkakahulog sa maling landas. Hindi agad nakikita ang epekto, ngunit dahan-dahan nitong winawasak ang pagkatao mula sa loob. Nawawala ang kapayapaan kahit tila walang problema sa panlabas na anyo. Nagiging bulag sa katotohanan dahil sa matigas na paninindigan na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Nagiging hadlang ang pride sa pagbabalik loob sa Diyos na handang magpatawad. Sabi sa Biblia, Acts 3 verse 19, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." Ipinapahayag ng talatang iyon na ang pagsisisi ay susi upang mapatawad at maranasan ang panibagong simula mula sa Diyos. Kapag ang puso ay handang magbago, nagiging bukas ang daan para sa kanyang awa at biyaya. Pag-unawa sa mensaheng iyon ay nagtuturo na walang sino man ang huli na upang magbalik loob sa Panginoon. Hindi kahinaan ang paggamin ng pagkakamali, kundi isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan ng kaluluwa. Nagiging magaan ang pakiramdam kapag ang kasalanan ay inilalapit sa Diyos sa halip na itinatago sa sarili. Unti-unting nagbabago ang buhay kapag pinipiling humingi ng tawad at magbagong landas. Nawawala ang bigat ng nakaraan dahil sa kapatawaran na nagmumula sa kanyang pagmamahal. Nagiging malinaw ang direksyon kapag ang puso ay bukas sa kanyang paggabay. Paglapit sa Diyos ng may kababaang loob, ang magbubukas ng pintuan ng pagbabago. Pagtanggap sa kanyang kapatawaran, ang magbibigay ng bagong pag-asa sa bawat araw. Pagpili na talikuran ng kasalanan ay magdadala ng tunay na kapayapaan sa puso. Pagpapatuloy sa tamang landas ang magpapatibay ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Pamumuhay na may pusong nagsisisi at handang magbago ang maghahatid sa mas makabuluhang relasyon sa Panginoon. Hindi man agad makita ang epekto ng bawat kasalanan. Malinaw na ang bawat hakbang palayo sa Diyos ay may kapalit na bigat sa puso at kaluluwa. Unti-unting nahahayag ang katotohanan na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mundo, kundi sa presensya ng Panginoon na nagbibigay buhay at pag-asa. Bawat paalala ay isang paanyaya upang baguhin ang direksyon ng buhay at yakapin ang liwanag na nagmumula sa kanyang salita. Bawat pagkakamali ay hindi katapusan, kundi pagkakataon upang magsimula muli sa ilalim ng kanyang biyaya at awa. Bukas ang kanyang mga bisig sa sinumang handang magbalik loob at magtiwala sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat tao kahit sa mga panahong tila tahimik ang lahat at walang malinaw na sagot sa mga panalangin. Hindi nasusukat ang kanyang presensya sa nararamdaman lamang, kundi sa katotohanang siya ay laging naroon at gumagabay sa bawat hakbang. Pagyakap sa kanyang kalooban ang magdadala ng tunay na pagbabago na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo. Paglalakad na may pananampalataya ang magbubukas ng pintuan tungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Pagpili sa kabutihan araw-araw ang magbibigay saysay sa bawat sandali ng buhay. Sabi sa Biblia, 2 Chronicles 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Ipinapahayag ng talatang iyon
na ang pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Diyos ay nagdudulot ng kapatawaran at pagpapagaling sa buhay. Kapag ang puso ay handang magbago at sumunod, nagiging bukas ang daan sa kanyang biyaya na nagbibigay bagong simula. Pag-unawa sa mensaheng iyon ay nagpapaalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tapat na paglapit sa Panginoon. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Pagbabahagi ng ganitong mensahe ay nagiging daan upang mas marami pang puso ang maabot ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Pakikiisa sa layuning ito ay nagbibigay halaga sa bawat aral na natutunan at naipapasa sa iba. Pagiging bahagi ng isang komunidad na naghahangad ng pagbabago ay nagdudulot ng inspirasyon sa patuloy na paglakad sa tamang landas. Pagpapatuloy sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos ang magdadala ng liwanag sa bawat hakbang ng buhay.